naliligo sa sariling dugo at basag ang muka ng 14 na taong gulang na si Joanna nang matagpuan ng kanyang pamilya sa isang masukal na lugar sa Barangay Bato, Toril, Davao City. Sino ang walang awang pumaslang sa dalagita? Kwento ni Eri, dahil nagtatrabaho sa Maynila, ang ina ni Joanna. Si Joanna na raw ang tila tumatayong ina sa kanyang mga kapatid. O anak, wala na ako. Pa, kain ka po muna. Mahuli na ako sa trabaho, anak. Pa, sumubo ka lang po kahit konti. O, sige na nga. Ito po tayo. Tumawag na ba sa yung mama mo? Hindi pa po. Pasensya ka na, anak. Ikaw na yung sumasalo ng responsibilidad ng nanay mo mula na nagtrabaho siya sa Maynila. Pamilya po tayo, tay. Tayo-tayo lang din po magtutulungan. Napakaswerte ko talaga sa'yo, anak. Sige, tay. Kain ka na po. Sabi niya, tatay, pa, kain na, kay may work kayo. Parang nanay nang dito sa bahayan, ma'am. Maglilinis, maglalaba, magwawalis ng dito sa labas. Kasalukuyang nasa first year high school si Joanna. Tulad ng ibang kabataan, mahilig din daw gumamit ng social media ang dalagita. Mga pinsan ng lahat dito, ma'am, dito sa samahan sa TikTok niya, mga pinsan man lang. Bukod sa social media, pampalipas oras din ni Joanna ang paglalaro ng volleyball kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon kay Christine, marami raw ang humahanga at nagkakagusto sa kanyang kaibigan. Kaya naman, panay ang paalala ni Eric sa kanyang anak. Sinasabi ko sa kanya, ma'am, nak, palagi kayong nag-iingat na kasi mga babae kayo eh. Hindi kayo mapaluko na yung mga lalaki ng may nagkakakuan sa inyo. Lingid sa kaalaman ni Joanna, isang lalaki ang may lihim na pagtingin sa kanya. February 4, 2024, isang lalaki ang nag-add kay Joanna sa kanyang social media account. Agad namang inaccept ng dalagita ang friend request nang nagpakilalang si Jason Dimahi. Bakit pa ayaw mo magpakita? Nakakaya kasi sa'yo eh. Hindi pa kasi ako naligo eh. Hindi naman kita maamoy. Gusto lang kita makita. Eh, next time na lang. Pag nakaayos na ako. Arte naman nito. Ako nga matutulog na ako eh. Mula noon, naging madalas daw ang pag-uusap ng dalawa online. Eh di sa panaginip mo na lang tayo magkita. Ang corny mo, no? Ang joke sa kabad trip. Ito naman, joke lang eh. Sabi na sa kanya yung kapatid niya, yung mayroon kang video call, no? Sabi niya, wala. Sino yung kausap mo? Pero pag tingin niya yung kapatid niya yung cellphone niya, mayroon. Sino yan? Tay. Pero hindi raw nagpapakita ng muka si Jason sa tuwing magka-video call sila ni Joanna. Tama na yan. Matulog ka na. Sige na, Jason. Good night. Ang batang-bata mo pa, Joanna. Kung sino-sino kinakausap mo. Tay, wala naman po akong masamang ginagawa. Hindi naman yun ang punto ko, anak. Maraming masasamang loob ngayon. Baka may masama pang mangyari sa'yo. Sorry, Tay. Sa kabila nito, nagpatuloy ang pakikipagkaibigan ni Joanna kay Jason. Hanggang niyaya ni Jason si Joanna na makipag-meet up. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Hindi ka naman nagpapakita sa cam. Sige, ganito na lang. Magkita na lang tayo mamaya sa personal. Saan? Doon sa Lantaw Banod. Kape tayo. Mga anong oras? Mga alas 6 o kaya alas 7. Ikaw? Gabi na yun eh. Maaga pa yun. Sige na.
Aba, dapat lang, no? Sige, papaalam muna ako kay Lola. Sabihan kita. Ang hindi alam ng dalagita, isang matinding panganib pala ang nag-aabang sa kanya. Hi. Ikaw ba si Joanna? Sino ka?